Hello guys, welcome back to my channel and I'm Za and this is Za Canada. Yes, today may importante tayong pag-uusapan na medyo seryoso pero something na nakikita ko araw-araw sa pagbubukas ko ng Facebook or ng mga Filipino groups. Napakadaming Pilipino ngayon na especially magpapasko at maraming Pilipino ang mawawala ng status, ma-expired yung work permit nila, and hindi sila makakapagtrabaho panandalian kasi nga habang inire-renew nila yung status nila dito sa Canada. So may mga tao na humihingi ng panggatas sa anak nila, humihingi ng tulong para at least makabili man lang ng Compass card. Yung Compass card dito yung parang sa bus ticket or yung beep card dyan sa Pilipinas. At yung iba naman humihingi ng onting pang grocery or yung iba naman trabaho, part-time, at least part-time na trabaho either sa asawa nila or sa anak nila. And today, gusto kong pag-usapan yan, yung mga ganyang bagay, hindi para i-judge yung mga tao na yon, pero bigyan ng perspective ang mga ibang tao na hindi nakakaintindi sa kanila, and at the same time, magbigay pag-asa sa mga taong dumadaan sa mga ganitong pagsubok. So wag aalis, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Alright, reality ng immigrant dito sa Canada. Alam mo ba, nung una kong pagpunta rito, marami ang nagsasabi sa akin, or even before pa kami nakarating dito sa Canada, there are a lot of Filipinos or other immigrants na mga nauna na sa amin na Canada is really a land of opportunity. Maraming trabaho dito, masayang mabuhay dito, and makakaraos sa hirap ang mga pamilya mo kapag nakarating ka dito sa Canada. Pero yung iba, hindi nila napapansin or hindi nila nakikita na kung gaano kahirap yung mga early chapters. Ang daming mga Pilipino na nagdaos ngayon ng stress. So ito yung mga taong walang tulog, gabi-gabi nag-iisip, overthinking, ano na mangyayari bukas, ano mangyayari next week, lalabas pa kaya yung approval ni IRCC. Tapos yung iba nag-aalala sa mga tao sa Pilipinas, at yung iba naman is nag-iisip kung saan sila kukuha ng pambayad sa bills, sa renta, sa phone, at kung ano-ano pa. Well, hindi lahat ng tao na nagpo-post sa online is mahina. Sila yung mga tinatawag na may lakas ng loob kasi kinakapalan nila yung mukha nila para lang may maitawid yung sa gutom yung pamilya nila, especially dito sa Canada. Napakalaki ng bilihin dito. Hindi biro or hindi masaya na pag nawalan kayo ng trabaho or wala kayong kikitain kasi napakalamig sa labas. Hindi naman basta-basta to Pilipinas na imagine mo yung mga Pilipino na tumitira sa mga ilalim ng tulay, doon sa mga Pilipino na hahanap ng isang maliit na apartment na lang dito. Hindi pwedeng wala kang trabaho, especially kung dala mo ang buong pamilya mo. And ito yung mga tao na hindi tamad, hindi sila mahina, desperado lang sila, pagod at tao. And recently nga, ito na nga yung mga nakita ko, mga nag-post sa online na unang-una, yung isa, nahihiya po ako, humingi lang po ako ng konting tulong, wala pong panggatas yung anak ko. Kasi pangalawa ko naman nakita, nawalan po ng trabaho yung asawa ko due to stress. May extra po bang trabaho na kahit ano na lang po, maipasok nyo lang po yung asawa ko para may pambayad ng bills. Tapos yung isa naman, pahingi naman po ng Compass card
kasi kailangan niya lang mag-apply ng trabaho. Alam mo yung mga simpleng bagay, yung simpleng ganito or yung simpleng post na nakikita natin sa online, ito yung mga tinatawag na may lakas sila ng loob para makapag-post pero nararamdaman mo yung hina, nararamdaman mo yung hiya nila at hindi sila nagte-take advantage. Kailangan lang nila ng pantawid. Kailangan nila ng little bridge para makasurvive. And dito lumalabas yung pagka-Pilipino natin. Nararamdaman ko na habang nagbabasa ako doon sa mga comment na yon, yung Filipino culture natin, yung hospitable, yung hospitality nating isa sa mga pinagmamalaki ng mga Pilipino is yung pagiging hospitable natin. Yung hospitality natin na kahit hindi natin kilala, iaabot natin yung tulong natin. So kahit yung last $20 mo na, minsan ibibigay mo pa kasi kailangan nila. At ito yung tunay na Pinoy, yung Pinoy na may puso. Ito naman yung mga tao na nahihiya na mag-reach out dun sa group. At ito yung mga taong naghihintay ng sahod, ng decision sa status, ng next work opportunity. Ito yung mga tips, mga practical tips na kakailanganin mo para makasurvive dito. Especially during winter. Mahirap magutom during winter at mahirap mawalan ng bahay na titiran ngayong winter. So, reach out to community group. Hindi lahat toxic yan. Marami lang talagang maraming may genuine heart. So, marami pa rin may bukal sa puso na tumulong. Again, if you post online, you won't be able to remove those negative energy. So, wag mo lang silang pansinin. Kung bukal sa loob mo na talaga namang kailangan mo ng tulong, then just reach out. Okay? Pero, again, wag naman tayo manamantala. Okay? So, pag hindi naman tayo talaga or yung parang tipong scammer lang tayo or parang gusto lang talaga natin humingi ng pera para sa Pasko, then wag nyo nang gawin. May mga tao na must kailangan ito. So ito, next one is apply sa mga gig jobs, yung kahit ano lang, mga pantawid lang, yung parang aalagaan mo lang ng one day yung anak nila, and then eventually you'll have free groceries, cleaning jobs, yung mga simpleng job lang na makapagtatawid para may pambili ka sa araw-araw. Next one is don't be ashamed. Huwag kang mahiya. Again, hindi mo dapat kahiyaan yan. Lahat ng tao dumadaan sa ganyang stage. Iba-iba nga lang ang level. So ngayon, kung talagang ikaw ay mag-isa dito sa Canada, wala kang kaibigan, wala kang relatives na mahingan, then once again, reach out to Filipino community groups. Napakadaming mayayaman na Canadian na Pilipino. Char! Pero 'di ba? Reach out to them kahit yung mga kahit yung mga sapat lang yung sahod nila, may mga taong handang tumulong sa iyo. Next one is magpahinga. So if you are the type of person who is always stressed, then try to gather your strength. Baka pahinga lang ang kailangan mo. And then when you rest, you'll be able to replenish your memory, your energy, and then so that you can start a new day again. Kasi minsan pag sobrang stress na tayo, pag sobra talagang punong-puno tayo ng pag-iisip or ng anxiety, the more that we cannot find solution. So try to rest. The next one is pray. Don't forget to pray to God. So kung spiritual ka, always pray to whoever you'd like to pray to. I'm a Catholic, so I pray to Jesus. So if you are not Catholic, then pray to Allah, to Buddha, or to whoever you'd like to pray to. Pray, and then reach out to Him, and then ask for sign, ask for guidance, and eventually it will be given to you. And lastly is your situation is temporary. Everything that happens in this world is temporary. Diba? The only constant in this world is change. Pinagdadaanan mo yan kasi
may itinuturo sa'yo na lesson yang moment na yan, or yang situation na yan. When you look back into it, like after a few years or after a few months, a few weeks, you'd be able to find out what exactly is the lesson that was given to you or that was being told dun sa situation na yan. And you would eventually realize it. And ito naman yung message dun sa mga tao na medyo nakakaangat-angat ng konti, and then dun sa mga posible or yung mga pwedeng tumulong. Kahit maliit or isang lata ng sardinas, or kahit isang lata ng tuna dito sa Canada is malaking tulong na yan para sa mga taong nangangailangan. Kung may extra, give. At kahit may time lang, give your time. Give your time to listen. We don't need to give them negative energy. Kasi negative na nga yung nararamdaman nila, tas negative pa yung i-comment natin. So, wag na. So, kung ang lalabas lang sa bibig mo is pawang kasamaan lang, wag na. Wag mo nang i-type. Think before you click. Kasi hindi natin alam na yung mga words na ibinibigay natin is yun yung words na nagpapababa lalo ng self-esteem ng tao. So, no need. Okay? And, well, kung kaya naman tumulong, then a small bag of grocery, used compass cards, diaper, one-day job, anything, kahit simpleng encouraging words. Malayo ang mararating nun. So, yun lang mga kabayan. Everything that you're going through right now, lahat ng sakit, stress, or pagod, hindi yan ang end of story mo. Okay? Chapter lang yan ng buhay mo. Isang episode lang yan ng series ng buhay mo. And this is only a preparation to something better. Well, Pinoy tayo, hindi tayo sumusuko, napapagod tayo, pero tatayo tayo, no matter what. Alright, so that should be it. Sana may natutunan kayo. So if you like this video, don't forget to join and subscribe. I'm encouraging you to send me a letter, any type of letter. Babasahin natin yan dito sa channel na to. You don't have to say your name. If you want to remain anonymous, then it's fine. Okay? So yun. Babasahin natin yung letter na yan. And then we will try to solve that as much as I can. Okay? Alright. So, paki-comment kung nagustuhan niyo itong video na to. And comment below kung paano natin matutulungan ang kapwa natin Pilipino na nagdadaan sa mga pagsubok ngayong magpapasko. Okay? At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera. Basta may peace of mind. I'll see you again next time. Thank you for watching. Goodbye.